Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Yan po nakikita nyo sa screen ay sa ano po yan, sa Ongpin. At dito makikita natin si former Mayor Isko Moreno, si Marcoleta, at itong si Philip Salvador. Anong ginagawa nila dyan? Nandyan po sila sa Ongpin sapagkat ngayon po ay Chinese New Year mga kababayan ha. Happy Chinese New Year po sa lahat po ng ating mga kaibigang Filipino-Chinese na lumalaban ng patas. Hindi po nanonolongges. Kasi marami pong incheck, kagaya po ng Pogo, ginagawa nilang pugad ng kanilang sindikato. Kaya ang binabati ko lang po yung mga talagang Filipino-Chinese na matagal na po dito sa Pilipinas, lumalaban ng patas at nakakatulong po dito sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi yung mga Pogo, mga kababayan, wala eh. Ang nangyari dyan, ginamit lang yung kanilang negosyo para para magsagawa ng kanilang mga kriminalidad dito sa Pilipinas. Ano ba yung kriminalidad? Naku, kidnapping. Ginamit din nila yan para money laundering. So, hindi po talaga nakatulong yung Pogo sa atin. Sino-sino ba yung nagpasok yan kasi? Sino-sino ba yung nagsimula niyang Pogo na yan? Alam naman natin, yan ay pumasok dito sa bansa natin sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At itong Pogo na ito, sabi nila ay makakatulong sa bansa. Yung pala, sabi-sabi lang. Yung pala, yung Pogo, nakatulong sa kanila, sa bulsa nila. At ito'y inaabuso. Pasalamat tayo sa mga senator na nag-imbestiga sa Pogo na yan at ngayon ay pinaalis na ng ating presidente. Kaya lang, meron pa rin natang mga iba dyan na mga konektado sa Pogo. Itong huli nga, ginawa pang binigyan pa ng Filipino citizenship. Yung 19 na mga senator. Ang kumontra lang po doon si Senator Risa Hontiveros. Kaya palakpakan natin si Senator Risa Hontiveros. Talagang siya lang yung tumatayong naninindigan laban yun po sa Pogo at sa mga taong konektado sa Pogo. Wala eh. Talagang matindi ata pangangailangan ng iba. Kaya wala silang pake. Kung kahit may red flag, sige, approve. Napakawalang hiya talaga ng ilan nating mga senators eh. Ito mga kababayan, dahil nga po Chinese New Year ay namataan po si Isko Moreno, former mayor ng Maynila, si Marcoleta, at si Philip Salvador. Nandyan din po si Bongo. Diyan po sa Ongpin. Nakiselebrate sila ng Chinese New Year. Eto lang po mga kababayan ang magpapatunay na ang nasa paligid po ng dating mayor ay pawang mga DDS. Nakita naman natin yan dun sa sa rally ng Iglesia ni Cristo diyan po sa Quirino Grandstand sa Luneta. Nandun rin po itong grupo ng Yormes Choice. At ngayon, nandito yung Yormes Choice sa may Ongpin. Tapos nagpuntahan din po dyan itong mga DDS. Itong mga DD shit. So, dito makikita natin na talagang sino ba ang nasa likod ng dating mayor. Kasi marami nagsasabi mga kababayan iba naman si Yorme dun sa sa mga DDS, sa mga sumusuporta kay Duterte. Kasi si Moca kasama sa lineup niya. Tapos si Nabanat Bay, itong mga burateros, nagpupunta sa Maynila para ikampanya. Itong si Yorme, maging yung kanyang grupo na kasama si Moca. Nakatikim na ba kayo ng cookie ni Moca? Hindi pa naman. So, baka may gayuma yun, patay kayo ron. Pag kayo inabutan ng cookie ni Moca, baka bigla kayong magbago ang inyong anyo. At maging DDS na kayo. Kung dati kayong nasa gitna lamang, baka pag kumain kayo ng cookie ni Mocha, maging na kayo, DD shit. Kaya ingat-ingat po sa mga inaalok sa inyo ng mga politiko. So yan, napakalinaw, malinaw pa sa sikat ng araw. Sino ang nasa likod ng dating mayor? Marcoleta, Philip Salvador, Bongo, Lamdadis. Alam na natin.
Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan ako nagwa-warning lang po sa inyo. Tingnan nyo po yung mga nakapaligid po sa gusto ninyong kandidato. Tingnan nyo po kung sino yung nagdidikta. Sino po yung tumutulong. Kasi kapag nanalo, halimbawa nanalo itong dating mayor. Sino ang kadalasan na makikita natin dyan sa Maynila? Siyempre, itong mga DD shit. Baka pagdating ng araw, kapag umalis, itong si Yorme, dyan uli sa Maynila, kasi dati ganun ang ginawa niya, umalis Sino papalit dyan? Mga DDS? Papayag ba kayo? Na kayo'y matokhang? Papayag ba kayo na gawing hanap buhay? Yan lungsod ng Maynila? At maging katulad ng Davao? Yung Davao, mga kababayan, sa totoo lang, ang laki ng confidential fund. Pagkamat malaki ang confidential funds ng Davao, parang wala rin nangyari. Malala pa rin. So, ibig sabihin, yung confidential funds, meron pong ibang pinuntahan. Napunta kay Mary Grace Piatos at kay Kokoy Villamin. Ayan po naman ay warning lang sa inyo. Yan po sa mga kababayan nating mga taga-lungsod ng Maynila. Guys, isaalang-alang po ninyo yung inyong kinabukasan. Alam ninyo, sumisigaw tayo ng laban sa mga DDS kay Duterte. Tapos dyan sa Maynila, ang iboboto ninyo, yung umaaligid-aligid, mga DDS. Hahayaan nyo lang na ganon? Alam nyo, mas magandang sumuporta doon po sa sinusuportahan ng gobyerno at sumusuporta sa gobyerno. Hindi po doon sa naninira sa gobyerno. Alam nyo naman kung sino-sino yung naninira sa gobyerno Diba? Sino ba ang naninira sa Quadcom? Sino ba ang gustong pabagsakin si Presidente Bongbong Marcos? Alam nyo, ito lang ang katotohanan dyan. Ang mga boboto, real talk na tayo mga kababayan, ang mga boboto kay Yorme Isko Moreno ay mga DDS. Na ako magsalita, akala mo talagang mga lehitimong mga batang Maynila. Ano po mga kababayan DDS po yung mga yan. Yung mga trolls, mga DDS po yan. Kaya, ito pong Iskonians ay nahati na po yan sa dalawang grupo. Iskonians na DDS at Iskonians na na loyalista. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo po ay sumusuporta sa gobyerno at kayo Iskonian, mag-isip na po kayo. Ang nasa paligid po ng dating mayor, ayan po, mga DDS. Kaya kung kayo ay galit sa mga ginagawa ng mga Duterte, dapat isipin nyo rin yung dating mayor, ang mga kasamahan niya ngayon ay mga DDS. Diba? Kita-kita naman natin So, mag-isip-isip po tayo mga kapwa natin batang Maynila. Ilalagay ba natin sa pwesto yung mga nasa paligid, mga DDS? O yung isang mayora na talagang nagmamahal dyan sa lungsod ng Maynila? Guys, yun na tayo kay Mayor Hanny Lacuna. Kasi si Mayor Hanny Lacuna, itutuloy niya lang yung kanyang mga programa. Wala po siyang kabalak-balak na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Okay na po siya sa Maynila. Huwag po tayo magpaloko dun sa kandidato na gagamitin na naman ng lungsod ng Maynila para po sa kanyang pangarap na magkaroon ng mas mataas na posisyon. Nabigla na lang tayong iiwan. At pag iniwan, mapupunta ka sa kamay ng mga DDS. Patay kayo dyan. Kaya doon na tayo sa talagang taga Maynila at yung nagmamahal po sa mga batang Maynila. So yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.